And we are so glad because we are in the house of the Lord. Amen? Amen. Pakibati po muna yung katabi nyo na magandang umaga. Ayan. At sabihin nyo sa katabi nyo, advance Merry Christmas. Tapos pagka binati kayo, ang sabihin nyo sa kanya, nasaan ang regalo ko? But we are so glad, we are so blessed. Kasi nga po, magkakasama po tayo ngayon po umagang ito at tayo po ay sama-sama po magsasamba sa Panginoon. Sabi ko nga po kanina, before we start our service, ay malamig ang panahon, mula kahapon, ay actually mga nakalipas na araw, nagsisimula na pong lumamig yung panahon. At ang kagandahan po, kahit po malamig ang panahon, ang sabi nga po natin ay, yun, huwag po sana tayo malamig sa Panginoon. Amen? Okay? Maganda po dyan, habang lumalamig ang panahon, mas lalong tinutumpasan natin ng pag-init, ng pagsamba sa Panginoon. Yung po yung pinakamaganda po diyan. At hindi po magiging epekto. Marami po nasabi po ng Bible, mga Kristiyano, we are the salt of the earth. Kaya po pag umuulan, nawawala po ang mga mananampalataya. Pero sa IBC Manila, we are so glad kasi hindi po tayo yung mga salt of the earth na nawawala pagka po umuulan. Pagka po umuulan, mas dumadami tayo, no? Amen? So, panalangin natin, laging umuulan. Hindi naman po, hindi po gano'n. Ano? And kahapon po, ng mga nakalipas pong araw, kami po, yung po mga couples ng church po na ito, ay dumako po kami sa couples retreat po natin. Okay, nagkaroon po ng regular, actually taon-taon po yun, ano? Every year, meron po tayong highlight ng ating Seasons for the Family. And that would be our couples retreat. Ang maganda po, yung couples retreat po ngayong taon na ito ay ginanap po hindi po sa malayong lugar, kundi dito lang po sa Manila at sa isang decente at magandang hotel po dyan sa Makati. At natutuwa po ako kasi po ay looking at the numbers of the delegates kahapon at isang araw sa ating couples retreat, nakapagpadala po tayo ng 5. 5 po ang delegates. So ibig sabihin, dumadami po ang nag-aasawa sa church na ito. Amen? Okay, at nakakatuwa po dahil dami ng mga couples at young couples sa church na ito. I think it would be best talaga na ipag-pray na po natin na magkaroon po ng young couples na fellowship. Okay, mga bagong mag-asawa ay ma-empower po natin dyan. And hopefully, ay magawa po natin yan by the beginning of the year ng 2025. Pag-pray po natin kasi kinakausap ko si Kuya Christian at saka si Ate Karen. Ang sabi na sa kanila, let's pray na magkaroon tayo ng young couples ministry. I think it's already time. Kasi hindi lang 5, I think mas marami pa eh. Okay? Pero hindi po natin masyadong na-address. But we are so glad to be in the house of the Lord and we are so glad kasi dumadami at yumayabong po ang gawain sa IBC Manila. Amen? Alright. Ngayon po baga, hindi ko na po patatagalin, okay? At alam ko, iba sa inyo ay gustong-gusto na dumako na tayo sa ating Christmas na series. Pero tatapusin po muna natin yung ating pong message series sa Seasons for the Family na pinamagatan po nating upright. Okay? Being right with the Lord. Pagiging tama po sa harapan ng Panginoon, yan po ang kailangan po ng bawat isang pamilya. Para po mas lalong tumatag, mas lalong tumibay, at mas lalo pong yumabong at gumanda yung pong ating pamilya at maging matibay yung unity and harmony at home. Maganda po na maging upright ang bawat isang miyembro ng pamilya. Maging tama, maging righteous po yung bawat isang miyembro ng pamilya. Magmula po sa tatay, maging spiritual leader, yung nanay ay maging ilaw talaga ng tahanan at yung mga bata matutong sumunod, mag-honor ng kanilang magulang. Okay? Ngayon po, tatapusin po natin yung message series na upright po na ito sa topic po na pinamagatan po natin unwavering commitment. Okay? Unwavering commitment. So if you have your Bibles with you, I would like you to open your Bibles with me in the book of Deuteronomy. Okay? Deuteronomy chapter 6 from verse 6 to verse 7. Okay? Nakita niyo na po ba? Kung wala po, nakita po sa screen po natin yung pong Bible verse. And may request everybody to please rise as we give reference to the reading of God's Word. Okay? Okay, Deuteronomy chapter 6 from verse 6 to verse 7. Sabay-sabay po natin basahin ito. Amen? Okay po ba yun? Alright. Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Begin. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children.
Talk about them when you sit at home and when you walk along the road and when you lie down and when you get up. May the Lord be blessed upon the reading of His Word. So madali po tayong manalangin. Hilingin po natin ang gabay ng Panginoon sa pag-aaral ng Kanyang salita. Panginoon, aming dakilang Diyos, marami pong salamat sa napakagandang umaga, Panginoon, ay pinagkaloob niyo po, Panginoon, sa amin. Bagaman malamig ang panahon, umuulan, Panginoon, sa labas, ay ang mga anak mo ay patuloy na tinutumbasan, Panginoon, yung lamig ng panahon sa mainit na pagsamba po, Panginoon, sa iyo. Alam ko po, Panginoon, mula pa po kanina sa choir hanggang sa awitan sa praise and worship, kumikilos na po ang banal na Espiritu niyo, dakilang Ama. At ang hiling po namin, patuloy pong mangusap, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu sa kalagitnaan ng pag-aaral ng iyong salita. Gabayan niyo po, Panginoon, kami, pagliwanagin ang aming isipan, tanggalin ang anumang distractions po, Panginoon, upang maunawaan po namin, dakilang Ama, ng malinaw na malinaw ang iyong salita na gusto mong aming matutunan na siyang makakatulong sa bawat isang pamilya na mas tumibay ang relasyon at pananampalataya po, Panginoon, sa iyo. Hindi ko po, Panginoon, tago niyo po ako sa iyong likuran, gamitin niyo po akong instrumento na tagapaghayag ng iyong salita ngayong umagang ito. And may you be glorified this morning. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Maaari na po tayo magsiyo po, alright? Again, ang pag-uusapan po natin, okay, is about unwavering commitment. Unwavering commitment, ibig sabihin, hindi po nagbabago o hindi po natitinag na dedikasyon. Ako po ay naniniwala na para po maging matibay ang tahanan, kailangan po ng mga miyembro ng tahanan na maging committed sa pamilya. Para po mas lalong tumata, mas maging united, mas maging harmonious ang samahan sa loob ng tahanan, kailangan po ng miyembro o mga miyembro ng pamilya na mayroong pong commitment sa tahanan. Committed. Yung asawa, yung lalaki, magkaroon, kailangan po natin ng mga tatay, ng mga ama, or mga husbands who are committed to their wife or to their wives, okay? Tandaan po natin, ang wedding, okay, when we institute wedding, kapag ka po may kasal, ang kasal po ay hindi po ordinaryong seremonya. Wedding is not about a contract. It is about a commitment and a covenant. Okay? Kapag ka po dumako tayo sa dambana ng Panginoon at umarap tayo para magpakasal, hindi po yan parang isang kontrata na pinipirmahan. Kaya po ngayon, marami pong panahon ngayon, kahit po sa Pilipinas, tayo po ay talaga namang gaya-gaya po tayo sa ibang bansa. Ang nagiging dahilan kung bakit ipinapasa po sa Pilipinas ngayon yung divorce bill ay sapagkat sa isang kadahilanan na karamihan daw po ng bansa sa Asia, maliban sa atin, sa Pilipinas, ay meron ng divorce law. I don't see any logic on that na dahil ginagawa ng iba, dapat ginagawa mo rin. Kasi malinaw po sinasabi ng Bible po dyan, it is not about the contract. Ang contract, di ba? Yung pinipirmahang papel, napupunit, naluluma, nawawala. Pero yung commitment at yung covenant, nananatili. Kaya po kailangan po, kaya po nagkakaroon ng issue of infidelity, kaya po nagkakaroon ng issue of unfaithfulness sa mga mag-asawa is because we look at the relationship as a contract. Pero kapag katingnan po natin siya as a commitment and as a covenant, it would strengthen the relationship of a married person or a married couple. Ganun din po. Kailangan po ng tatay na committed. Kailangan po ng nanay na committed. At lalo tigit, kailangan din po ng mga anak na marunong mag-commit. Okay? At ngayon po mga alam mo, naniniwala po ako, isa po sa ginagamit ng Panginoon na magandang kaugalian is yung character ng pagiging committed. Why? Because our commitment shapes our character. And our character would shape the next generation. Ulitin ko po isa po sa ginagamit na prinsipyo ng Panginoon na magandang kaugalian para po tayo ay tumibay ang ating tahanan is the word commitment. Because commitment, okay, shapes our character. Hinuhubog niya yung karakter po natin, yung pag-uugali natin, yung pong pag-address natin ng mga issue sa pamilya po natin. And our character would shape the next generation. Bigyan ko po ito ng konting illustration. Okay? I would remember one famous story. Meron daw pong isang mag-ama, okay? Panahon po ito sa ibang bansa na nag-i-snow.
Sa Pilipinas, hindi po nag-i-snow. Dinidrim lang natin yung snow. Sa ibang bansa daw po, nag-i-snow at merong mag-ama, yung isang tatay, ang ginawa niya, dahil nag-i-snow, malamig na malamig yung panahon, okay, ang ginawa niya, hinatid niya yung anak niya sa tahanan. Pinatulog niya yung anak niya, at sabi, matulog ka na, masama ang panahon, nag-i-snow sa labas, so magpahinga ka na. Nakatulog po yung bata. Dahil po sa init ng sa lamig ng panahon, yung tatay, naghanap ng pampainit. Okay? Ano mo yung pampainit na hinanap ng tatay? Dahil sa ibang bansa, wala namang parisan. Okay? Oo. Wala namang parisan. Sa ibang bansa, ang hinanap niya ay inuman. Naghanap ng kusabo, pwede siya uminom ng alak para siya ay mainitan ng katawan. So ginawa niya, iniwanan niya yung anak niya at lumabas po siya. Okay? Maya-maya po, habang siya ay umiinom dun sa bar, kung saan siya pumunta, ay nagulat po siya na meron pong isang bata na humahatak ng kanyang damit, ng kanyang coat. Hinahatak yung coat niya. Tapos sa kanyang pagkagulat, nagulat siya kasi nakita niya yung anak niya. At ang sabi niya sa anak niya, anong ginagawa mo dito? Hindi ito lugar ng bata na katulad mo. Bakit ka nandito? Paano ka napunta dito? Ang daming tanong ng tatay. Hulaan niyo po kung anong sagot ng anak. Ang sagot po ng anak ay ito. Okay? Pa, o dad, o tay, sinundan ko lang po yung yapak mo dun sa snow. At dito po ako dinala. Ano po ibig sabihin nito? Ito po ay patunay na mayroong pong mga mata na nakatingin sa atin, sa mga tatay, fathers, katulad ko. Yung pong mga anak natin nakatingin po sa atin. Nanay, yung pong mga anak natin nakatingin po sa atin. At ang tanong po dito, kapag ka po kaya sinundan ng mga anak natin, yung yapak natin, saan po kaya natin sila matatagpuan? Ang tawag po din ay legasiya. Kaya po, we are committed to shape our character. Mahubog po yung tamang kaugalian. Mahubog po tayo sa tamang perspektibo kung paano itutuwid at may isasaayos ang pamilya po natin because our commitment shapes our character and our character shapes the next generation. Katulad po yan ang binasa po natin. Ang ganda po nito eh. Deuteronomy, bigyan ko po kayo ng konting background before I give into the message, actual message. Ang ganda po ng Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6 was written by Moses. Okay? The author of Deuteronomy chapter 6 was Moses. Isinulat po ni Moses ito sa mga Israelites during the time na sila po ay tatawid papunta sa Promised Land. May ipinangako, remember the story, nakalipin sila sa Egypt. And to make the long story short, inalaw ng Panginoon na gamitin si Moses, si Joshua, para mailabas sila from the slavery of the Egyptians. Okay? At ang nangyari, lumabas sila, ang dami reklamo ng mga Israelites, ang dami lang ginawa, ng mga kabuktutan at kamalian, isa sa mali nilang ginawa, sumamba sila sa Diyos-Diyosan, di po ba? Tapos ang ginawa po nito, yung time na sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, si Moses was in the Mount Sinai. Kausap po niya, katalamitan po niya ang Panginoon at ibinibigay po ng Panginoon sa kanya yung Ten Commandments. Isinusulat po ng Panginoon sa tablet, sa Ten Commandments, yung pong kautusan ng Panginoon, mga dapat ginagawa natin at mga dapat hindi natin ginagawa na hindi magiging kaluguran sa Panginoon. And to make the long story short, pagbaba niya, nakita niya na yung mga Israelites sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa galit ni Moses, ibinato po niya ito. Alright? Yung po naging dahilan kung bakit hindi po siya nabigyan ng pagkakataon para ma-claim at maitapak yung kanyang paa doon sa Promised Land. Pero, ipinakita ng Panginoon sa kanya yung ganda ng Promised Land na ipinangako ng Panginoon sa mga anak niya. Okay? Sa pagkakataon ito, Deuteronomy chapter 6 is pivotal in the Old Testament. Mahalaga ito, very significant ito sa pagpapala ng Panginoon sa may piniling nasyon ng Panginoon. And those would be the Jews and the Israelites. Mahalaga po ito. Kaya po, in Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9, makikita po natin yung kahalagahan nito. Ang tawag dito sa Hebreo ay Shema. Okay? Ano pong ibig sabihin ito? When you say Shema, ibig sabihin ito, you listen. Makinig po tayo.
Okay? Sa karamihan, kapag hindi po tayo interesado sa pakikinggan natin, ang hirap po makinig. Yung iba naman, madaling makinig, pero hindi madaling i-absorb. Kahit po magsisigaw ako dito, marami po sa inyo makikinig, pero hindi na-absorb lahat. Pero yung sinabi dito na Shema, okay, in Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9, ang ibig sabihin po, you don't just listen. Ang sabi ni Moses, listen and pay attention. Okay? Iba po yung listening lang eh. Listening, papasukin mo sa tenga mo, ilabas mo sa kabila, that's listening. Paying attention is different. Ibig sabihin, anuman ang sasabihin ko, pakinggan niyong mabuti. Dahil may kahalagahan ito at may benepisyo ito para sa ikatitibay ng nasyon ng Israel. And if we will correlate that in our family, ang gusto po at pinakikita po sa atin ni Moses dito at ang Panginoon sa atin is for us to listen and for us to pay attention to the details on how we as a family will be blessed by the Lord. Okay? Shema. Kaya po sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, basahin ko po muna. Ang sabi po dyan ay ito. Kaya po ba? Okay. 6 verse 4, sabi ito, Hear, O Israel. Sabi ito, The Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart. Sabi ito, hindi lang po with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. Sabi po dito, kaya nga po sinabi mong listen lang eh. So, ang ibig sabihin po nung Hear, O Israel, is for us not only to listen but to pay attention. Isa puso po natin kung ano man yung sinasabi ng Panginoon. Yung sinabi ni Moses sa Israel, sa mga Israelites, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ang sabi niya, hindi nyo lang pakinggan, isa puso nyo. It begins with Moses reminding the greatest commandment to the Israelites to love our God. Sa buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan. Ito pong commandment na ito ay ibinigay ni Moses as his farewell to the Israelites. Hindi nga po siya nakatawid, hindi po ba? Sa promised land. Ang sinasabi niya, okay, kayo ay tatawid. Ako hindi mabibigyan ng pagtawid. Pero bilang leader ng Israelite during that time, I want you to claim the promised land as God promises, as promised it. Okay? At binigyan ng emphasis dito, yung importance, yung passing down of God's commandment, yung pagpapasa ng kautusan ng Panginoon. Hindi lamang para sa present generation, but to the future generation. Ang ibig sabihin po dito ay yung ligasiya. Huwag po natin puputulin yung anumang katuruan ng Panginoon sa sarili lamang po natin. It is supposed to be passed on up to the next generation. Kaya po ang sabi sa theme verse po natin dito, impress them on your children. Sabihin mo in Tagalog, hindi mo lang ikwento, ituro mo. I-inculcate mo yung sa mga anak mo. Talk about them when you sit down. How many among our parents, my co-parents who are here, that when we sit down, we are teaching our kids about the 10 Commandments. Anak, huwag mong gagawin ito. Thou shalt not have other gods beside the Lord. Remember the Sabbath day. Honor your father and your mother. Thou shalt not steal. Thou shalt not kill. Thou shalt not covet against thy neighbors. Sino mo sa ating mga magulang tinuturo po sa mga anak yan? Sabi ito, when we sit at home and even when we walk, itinuturo po yan. And even when we lie down and when we get up, itinuturo po, isinasaksak sa kukote ng mga anak natin. Kaya nga po ang term na ginamit yan ay impress. Di ba? Ibig sabihin, imarka mo, itatak mo, yung tipong kahit nakapikit sila, kabisado, at hindi lang nila verbatim sinasabi, isinasa puso at isinasa buhay. Impress them in the family's heart. Ang tinuturo po ni Moses dito is for us to consistently and intentionally teaching the commandments of the Lord in the hearts of the next generation. Okay? Kaya po ang pinaka-focus po ng pag-aaral po ngayon is on the necessity of a God-centered
family approached by faith sa Panginoon. By what? By instilling, by teaching God's Word in the hearts and in the lives of our children and in our family. Bakit? Because this would help us establish a legacy of what? A legacy of faithfulness in the hearts of our family. Not only yung heart of legacy or the legacy of faithfulness, but the legacy of obedience that would endure across the next generation and the generations to come. Kaya po tinan po muna, tatlong bagay po muna, bibilis ako po ng konti dahil medyo mahaba-haba po ito. Okay? Meron po tatlong bagay na hinahamon tayo ni Moses dito. Meron po tatlong call si Moses dito sa mga mananampalataya. Hindi lamang po ito pang mga magulang, okay? Kahit po mga anak, okay? Pakinggan po natin maigi ito. Mayroon pong call na sinasabi sa atin dito. May panawagan po si Moses po sa bawat isang mananampalataya, sa bawat isang Kristiyano, at bawat isang miyembro ng tahanan na narito. 3 call. Ano po yung una? A call to a wholehearted devotion. Mahalaga po ito. Okay? A call to a wholehearted devotion. Ano po sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 5? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Maging devoted po tayo. Hindi po pag sinabing devoted, this would be passive. Pag passive po, sinasabi. Okay? Ang tinuturo po dito, yung pagiging devoted is not on the passive sense, but on the active sense. Hindi lang sinasabi kung hindi ina-apply at sinasabuhay. Ang tawag po nito, it is not a passive belief but an active belief. Okay? Ibig sabihin po ito, daily expression of love, daily expression of obedience to God, live out and taught to the children. Ibig sabihin, in one word, intentional. Sinasadya, pinaplano, ipinagdidikdikan, itinuturo sa mga anak na maging deboto tayo sa Panginoon. Deboto in the sense of ipakita natin yung pag-ibig natin sa Panginoon. Ipakita natin yung obedience natin sa Panginoon. Pastor, ano ang kahalagahan po niyan? Bakit po kailangan ituro ni Moses yung call to wholehearted devotion para tumibay ang pamilya? Magugustili po kayo. Pupunta rin po tayo dyan. Okay? Una pong call dito is a call to wholehearted devotion. Not to our family. Hindi po yun ang tinuro po dito eh. Ang tinuro po ni Moses for us to be wholeheartedly devoted to God. Bakit po? Sabihin ko po sa inyo, no? Kapag ka po prinactice po natin yung devotion at faithfulness natin sa Panginoon, hindi po imposible na i-apply mo yan sa pamilya mo. Eh kung sa Panginoon nga na hindi mo nakikita, hindi mo nahahawakan, sinasamba mo kahit hindi mo siya nakikita nahahawakan, eh ginagawa mo naging faithful ka, eh di lalo na sa pamilya mong lagi mo nakikita. Kaya po may kahalagahan po itong call na ito, a wholehearted devotion. Hindi lamang po yun. Ito, maganda po ito sa mga magulang. Sumunod na call po ni Moses is a call to wholehearted demonstration. Tingnan po natin. Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7. Ito po yung pinaka-king verse natin. This is the commandments that I give today are to be on your hearts. Mailagay po sa puso natin. Okay? Impress them in your children. Talk about them when you sit at home. And when you walk along the road, when you lie down, and when you get up, ituro po natin yung mga commandments ng Panginoon. In what way? Ako po ay naging teacher. At naunawaan ko po na ang pagtuturo hindi lamang po theoretical. I would remember, meron po akong college teacher. If I'm not mistaken, yung college teacher ko rito was my data communications teacher. Computer science major po ang una kong course. Okay? Ito pong teacher ko na to, tuwa po ako sa kanya. Bakit? Kasi all throughout my college life, okay, isang beses na po ko nagkaroon ng flat 1. Sa kanya lang po, sa data communication teacher kong ito. At ang gusto ko sa teacher kong ito, okay, huwag kang umabsent, okay, malaki ang posibilidad na magka-flat 1 ka. At ang pinaka-gusto ko sa teacher na ito, hindi nagpapalitan ng exam. Pastor, paano nangyari yun? Tapos ang pinaka-final exam namin, pumunta ka sa ilalim ng table at magkabit ka ng kable. Okay, networking po kasi. Hindi networking na kung anong networking. Networking ng kable.
ng internet. Pinagkabit po kami ng internet. Tapos pag test namin ng internet, gumagana. Okay, platwan ka! Ibig sabihin, gumana, tama yung pagkakaklit mo ng kable, tama yung pagkakakabit mo, gumana, nagkaroon ng connection, platwan ang pastor niyo, praise the Lord. Bakit po? Kasi po, ang sabi niya sa amin, at pinagtanong, Sir, bakit po hindi kayo nagpapakita ng exam pero nakakaplatwan kami? Kasi naniniwala ko, sa data communication, madali yung written. Pero kapag ka pinahawak ka ng kable, hindi yung magawa, nonsense yung written. Mas maganda yung practical na i-apply nyo because data communication is practical application of making or having an internet to every PC at home. Kung tama nga naman. Ganun po tinuturo po dito. At tinuturo po ng Panginoon at ni Moses sa atin para matutunan po ng anak natin yung 10 Commandments, we are to demonstrate, we are to teach them by example. Mahirap pong ituro sa mga anak, okay? Listen to these children. Mahirap pong ituro sa mga anak natin to honor our fathers and our mothers kung tayong mga magulang, hindi tayo marunong rumispeto sa magulang natin. Pero kapag nakita po ng mga anak natin na yung tatay ko nga, yung nanay ko nga, tinusunod yung 10 Commandments, rumirespeto sa mga magulang niya. Sino ba naman kami para hindi sundan yung magandang ginagawa niya? Hindi mo ba? Teaching by example. That is the practical teaching. Mahirap mo magturo yung wag kang magnakaw. Pero yung nanay at tatay mo nagnanakaw. Diba? Mahirap magturo na sabi na, remember the Sabbath day, yung araw ng pagsamba. Pero ikaw, tinutulak ka ng nanay at tatay mo, sige, sumamba ka. Ikaw po, tayo saan ka? Dito lang ako. May laban si Manny Pacquiao. Mahirap po ituro yun. Kaya po tinuturo ni Moses ito, there is a call for a wholehearted demonstration. Yung ipinakita, tinuro ni Moses sa 10 Commandments na binigay sa kanilang Panginoon, i-demonstrate natin sa mga anak natin. Di ba may mga basali magtatanong, paano mo ba magluto? O ganito, may recipe. Di ba? Ganito sundan mo, ito yung mga ingredients. Madali po magbasa ng cookbook. One time, sinubukan ko, basahin yung cookbook eh. Nung nasa kalana ako, hindi ko alam kung gagawin eh. Pero kapag ikaw, tinuturo sa'yo ng nanay mo, ito, gisahin mo to, di ba? Ganito gawin mo, ilagay mo itong ganito. Di ba? Ang mangyayari, natuturuan ka, ang tawag ng demonstration. Hindi mo ba? Tinuturo sa inyo, natututunan nyo. Kaya nga po, pag may pabili kayo mga gadgets, remember, meron pong kasamang papel yan. Tama ba? Ang tawag doon, instructions. Tama po ba? Pero pansinin nyo, kapag nasa inyo na, tapos yung instruction, hindi nang basahin, at saka hindi kayo mga bookworm, hindi kayo nagbabasa, tatama rin kayo doon. Ano mas applicable? Di ba? Hindi ba pupunta kayo sa University of YouTube? Hahanap kayo ng mga demonstration. Tama? Para mas, madali lang pala yun. Kasi ganito pala ginagawa. A call for a wholehearted demonstration. Sumunod po, a call to a wholehearted discipleship. Deuteronomy chapter 6 verse 8 to 9. Tie them as symbols on your heads and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses on your gates. Alam niyo ba sa mga Israelites, literally lang ginawa ito. Kaya noong unang panahon, on the Old Testament, marami po kayo makikita mga Israelites, meron parang belt sa ulo. Tapos parang may pouch din sa gitna. Ang ginagawa nila, salita ng Diyos, tinitiklop nila yan, inilalagay nila sa forehead nila. Literally lang in-apply. Pero ang gusto kong ituro dito ay ilagay natin sa isipan, ilagay natin sa mga doorsteps natin, ilagay natin sa anumang bahagi ng bahay natin para mapaalala sa atin kung ano ang dapat natin ginagawa at kung ano ang hindi natin dapat ginagawa. And ang tawag dito ay discipleship. There's an importance of integrating faith in all aspects of our life, specifically in our family. Demonstrating, alin po, steadfast commitment. Hindi nagbabago, hindi nagmamaliw na dedikasyon sa Panginoon. As parents, sabi dito, teach them, impress the word of the Lord sa mga anak po natin, ensure that the next generation will be faithful.
At bahagi po noon ay demonstration and discipleship. Teach them by example. Teach them hindi lang biblical at theoretical na tinuturo mo. Ito sinasabi, ito sinasabi. Ipakita mo sa kanila. Lead them towards faithfulness to God. Okay? Bakit po? Ito po yung kahalagahan nito. Ito pong tatlong call na ito ay meron pong benepisyo. Okay? Meron pong benefits ito para sa atin, sa mga pamilya po at sa mga individual na narito. 4 po ito. Strength, stability, solidarity, and success. Ulitin ko po ang 4 na benefits, okay? 4 important benefits of having a family who is committed to the Lord, who is practicing commitment sa Panginoon, at pagpa-practice ng pagiging committed sa pamilya, ay ito po. Una, ano sabi natin? Strength, stability, solidarity, and success. Doon po muna tayo sa strength. Ano po ang sabi? Okay, sa Deuteronomy chapter 6 verse 3. Hear, O Israel, and be careful to obey, so that it may go well with you. Okay? And that you may increase greatly in the land flowing with milk and honey, just as the Lord and God, your ancestors, promised you. Pagka sinabi sa iyong you are well, anong ibig sabihin po nun? Ibig sabihin magaling ka, wala kang karamdaman, wala kang sakit, mayroong kalakasan. So ang pangako pala ng Panginoon, kaya pala hinahamon ni Moses ang mga Israelites at hinahamon ni Moses at ang Panginoon ang bawat isang pamilya po dito na maging wholeheartedly devoted, wholeheartedly demonstrating and discipling our family. Kasi po, it may be well with us. Ipinangako po ng Panginoon yung strength ng pamilya, yung katatagan ng pamilya, yung kahit na may dumating na bagyo, kahit na may matinding problema dumating, hindi ka basta-basta matitinag because the promise of the Lord to you, kapag ka naging faithful ka sa Kanya, kapag ka naging faithful sa Panginoon, ang pamilya, yung kalakasan ng Panginoon, ipagkakaloob niya sa pamilya. Hindi lang po yun. Maganda po yung strength, ano? Hindi po yun. At pinangako pa ng Panginoon, stability. Hindi ba gusto po natin stable? Sino po dito ang gusto nyo trabaho nyo contractual? Ayaw nyo po ng trabaho contractual. Ang gusto nyo trabaho yung tipong stable. Fix yung may benefits. Bakit? May stability of tenure of service. Gandi po sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 6 verse 7, impress them on your children. Talk about them when you sit down at home and when you walk along the road and when you lie down and when you get up. Di ba paulit-ulit po yun? Generations faithfulness, commitment to God, ensures spiritual stability. Kaya po paulit-ulit na sinasabi po ito. Kaya po paulit-ulit na nire-remind ni Moses sa mga tatawid sa promised land, hindi na po siya makakasama dun eh. Inilalagay niya yung legacy na iyon para baunin nila yung prinsipyong ito para yung pamilya ng bawat tatawid sa promised land ay maging stable ang pamilya nila. Passing his truth to future generation. Bakit po iba sa atin sa mga bata po dito na talagang mga magulang nyo faithful sa Panginoon, tinuro sa inyo, hinata kayo sa church, disciple kayo, share yung gospel ng Panginoon, tinuruan kayo ng principle ng Panginoon. After nun, yung mga sumunod na generation, hindi napuputol na eh. Huwag niyo puputulin. Ipasa po natin sa mga susunod na generation because the promise of the Lord is not only strength, but stability. Kaya po nagiging unstable yung family, kaya po nayayanig yung family, nawawala yung tibay, nawawala po yung stability ng family is because ang nangyayari, pinuputol po natin yung pagtuturo ng Panginoon na maging faithful tayo sa Panginoon. Again, the practice of our faithfulness sa Panginoon would be our practice in our faithfulness sa family po natin. Stability, hindi lang po stability, solidarity. Deuteronomy chapter 6 verse 13, fear the Lord your God. Serve Him only and take your oaths in His name. Do not follow other gods, the gods of the people around you. Huwag daw po tayong magkaroon ng ibang mga Diyos. Hindi po pinag-uusapan hindi mga Diyos-Diyosan lamang po yung ginawa ng tao na mga graven image. Bakit po? Our word can be our God. Anything
na inuuna mo, maliban sa Panginoon, Diyos mo yan. Pag mas mahalaga sa iyo ang pera sa tahanan, Diyos mo yan. Kapag ka mas mahalaga sa iyo yung trabaho mo kaysa sa Panginoon, Diyos mo yan. Kapag ka mas mahalaga sa iyo ang ibang bagay kaysa sa Panginoon, Diyos mo yan. Ang tinuturo ng Panginoon, wala pong ibang magiging Diyos sa buhay mo, kundi ang Panginoon mo. At lalo tigit, if God would be the center of our home, ang pangako ng Panginoon is solidarity. Solid yung family. At pag sinabing solid yung family, ang ibig sabihin niyan matibay. Ang ibig sabihin niyan united. Ang ibig sabihin niyan maganda yung samahan. Nagkakaunawaan. Nagkakaroon ng pag-iibigan, nagkakaroon ng pagbibigayan, nagkakaroon ng prinsipyo, yung prinsipyo ng pagpaparaya para sa pamilya. Anong tawag po doon? Harmony. Ang ganda ng samahan. Di ba wala pong pamilya hindi dumadaan sa problema? Meron po dito pamilya na walang pinagdadaan problema? Whether relationship problem yan, problema sa anak, problema ng anak sa magulang, lahat ng pamilya may problema. Ngayon, kung walang problema pamilya nyo, ang sabihin ko lang po sa inyo, sana all. Hindi po ba? Bakit lahat po ng pamilya may problema eh? Pero kapag ka po nailagay sa puso ng bawat tatay, nailagay sa bawat puso ng mga nanay, at lalo tigit, mailagay sa puso ng bawat mga anak, yung takot sa Panginoon, ang pangako ng Panginoon is the solidarity, the unity, and harmony at home. Sino po nga ayaw nun? Diba? O sabihin po natin, ang ganda po ng benefits, ano? Pagka naging committed ka sa Panginoon, ang pangako ng Panginoon sa pamilya mo, tibay, strength. Kapag ka ikaw ay naging faithful ka sa Panginoon, committed ka sa Panginoon, ang pamilya mo magkakaroon ng stability. Kapag ka ikaw naging committed ka sa Panginoon, at ang pamilya mo committed sa Panginoon, hindi lamang yung dalawang bibigay sa iyo, mayroong pang stability and solidarity. At ang pinakapanghuling benefit nito, alam niyo kung ano, is success. Sino po dito ayaw maging successful? Sino po gusto dito maging loser? Sino po dito gusto niyo lahat ng ginagawa niyo parang wala lang? Everybody wants to be successful. Everybody wants to level up. Everybody wants to have a successful family. Kaya nga po may mga pamilya tayong inaay, nakakaingit naman yung pamilya nila, nakakakuha lang yung pamilya nila. Kasi makikita natin yung success eh. But listen to this carefully. Success is not measured on financial stability. Hindi po namin-measure ang success ng pamilya sa dami ng pera na nasa bangko. Hindi po namin-measure ang success ng pamilya kapag ka po may sasakyan at may sariling bahay. Hindi po doon mini-measure. Ang measure ng success ay yung tibay, solidarity, and harmony ng tahanan. Doon po masusukat ang success ng isang pamilya. At ang pinakamatinding pamantayan para masukat yung success ng pamilya, kapag ka po kung sakali man po, wag naman po sana mawala tayo mga magulang sa mundong ito, yung mga anak natin ipagpapatuloy yung legacy ng faithfulness sa Panginoon sa mga susunod pa nilang pamilya. Yun ang measurement ng success sa family. Ano sabi po ng Bible dito? Deuteronomy chapter 6 verse 10. Sabi dyan, when the Lord your God brings you into the land He swore to you or to your fathers. This is the promised land na ibinigay ng Panginoon sa mga Israelites. To Abraham, Isaac, and Jacob, our forefathers, to give you a land with large flourishing cities you did not build. Hindi ba ang ganda po nito? Hindi ba ito ay na-experience ng mga Hudyo at mga Israelites? Hindi sila ang nag-deal ng land. Hindi sila ang nagbuo ng city. But the city is flourishing with milk and honey. Ang yaman ng lugar. Di ba? Mayaman ang crops, mayaman yung lugar. Hindi nila binil dahil sila ay nanggaling sa Egypt sa pagkakabilanggo bilang mga alipin ng Ehipto. Pero sabi ng Panginoon, dahil sa inyong your faithfulness to God, ibibigay ko sa inyo kahit yung mga bagay na hindi nyo pinaghirapan. Sinong ayaw nun? Di ba? Masarap mo magkaroon ka ng mga bagay na hindi mo pinaghirapan. Hindi mo ba? Let me share with you. Ayoko pong mag-brag, pero alam ko marami na po sa inyo, alam na po itong story na ito. Ako po naman sabi ko nga po sa inyo, wala po akong pwedeng ipagmalaki. Ako po ay dakilang, taglikod lang po ng Panginoon, na tagapaghilang po ng salita niya. Marami din po akong dinidream.
Marami din po akong ina-admire sa puso ko, katulad ng karamihan ng pamilya na naririto. I'm also dreaming of my own home, my own vehicle, makapagbakasyon kami. Ang dami po namin dinidream, katulad din po ng bawat isang pamilya na naririto. And believe it or not, isa lang po natutunan ko eh. Ang natutunan ko lang po ay magpakatapat sa Panginoon. Kasi pag naalam ko, pag nagpakatapat ako sa Panginoon, at ang Panginoon naman naglalang sa akin, lahat na po pwede niyang ibigay sa paligid ito, pwede niyang ibigay sa akin. Anak po niya ako eh. At ang Diyos ko po, hindi po iba sa Diyos niyo. Pareho lang po tayo ng tinanggap. And I would even imagine, Panginoon, ayoko pong isipin at ilagay sa hinawa ko, sa isipan ko, and even at the back of my mind, na tumalikod at lumayo sa iyo. Bakit? Lahat ng mga benepisyo na po pwede ko ma-experience dahil nasa piling mo ako, mawawala itong lahat. That is on my mind. Because I've experienced it personally. Kung titingnan po yung kakayanan ko magtayo ng bahay, wala po akong kakayanan magtayo ng bahay. Nagkaroon po kami ng bahay, lupa, okay, at sariling bahay nang hindi ko pinagtrabahuhan. Pangako po ng Panginoon yun eh. Ang trabaho ko lang, magpakatapat sa Panginoon. Bahay po, kinatitirikan ng bahay po namin, bigay lang po sa akin. At even po yung bahay namin, hindi po ako nagpagawa nun. Ang naiambag ko lang po dun, napakalaki. Alam niyo kung ano? Bumbilya. Kaya sabi ng engineer, Pastor, hindi po kasama sa kontrata yung mga bumbilyo. Ganun po ba? Bumbilya lang. Namahalan pa ako. Mahal pala ng bumbilya ngayon, ano? Ang biro ko nga po eh, sa bahay po namin, from ceiling to silong, wala po kaming ginastos. Kahit po yung bahay. Kaya po, praise the Lord. May nag-spot doon sa lupa na yon. Kasi nung may nag-spot sa lupa na yon, pinilit ko pong paalisin. At nung pinaalis ko yun, sabi ng mga magulang ko, patayuan natin ang bahay. Wala akong magpatayo, sige tatayuan natin. Praise the Lord. Buti lang, ginamit ng Panginoon. Kinausap ng Panginoon yung mga magulang ko. Wala pong ginastos eh. Laway lang at saka katapatan sa Panginoon. Nagkataon po, bumabiyahe kami. Sa mga edad na mga miyembro ng IBC Manila, I would remember, pupunta kami ng church, magkatong umuulan, umiiyak po ako pagkatong umuulan. Bakit? Kasi po, pag prayer meeting, gabi, matatapos ang prayer meeting, 8 o'clock, uuwi po kami ng Pasig. Pag bumara kami ng taxi, o tigas extension, ay hindi, pwede mo traffic. Nung panahon na wala pang grab-grab. At kung may angkas, hindi kami tatanggapin, 4 kami. Tapos yung misis ko, dala pa niya lahat ng gamit sa bahay. Kung may percolator na, pati percolator, dadali ng misis ko eh. Ang dami namin dala, bit-bit namin yung bag nila, Sandra, nila Doy, yung mga bag pa na pinakaladkad Doy para mapunta na Amerika. Naka-stroller eh. Tatanggihan kayo ng taxi driver. Plus 50. Hindi po. Alis. Diba? Mga panahon nun, medyo okay pa yung itsura ko eh. Plus 100. Plus 150. Hulas na itsura ko sa basa ng ulan eh. Tapos sila Cassandra at sila Doy, mga bata pa sila noon, nakatayo sila, natutulog eh. Wala pa ba dad? Doon kakad mo na kayo sa church. Iiyak po kami, natasabi ng father-in-law ko, o isa kayo po, ayoko na nito, bilhin nyo. Magkano po? 150. 150? Meron ako ito 150 pesos lang. 150,000. Tapos ginamit na naman ng Panginoon uli. Nagawamit na ng Panginoon, sabi lang, ayoko pinagkukumit yung mga apo ko eh. Sige, bilhin nyo na. Binigyan ako ng bahay, binigyan pa ng kotse. Pinaghirapan ko, hindi. Tapos sa tataon, naluma yung kotse, binenta namin. Balik kami sa pag-commute. Panahon na ito may mga Grab na, praise the Lord, may Grab na. Pero umiiyak ako, mahal. Pagpapasok kami ng school. Bakit naman kasi pag peak hours, di ba? Talaga naman tumataas ang rate. Kaya praise the Lord sa mga senior citizen, may mga senior citizen. Wala pa akong senior citizen. Walang discount, mataas ang rate. Tapos sabi nung father-in-law ko, yung pick-up po na naririyan, sabi niya, 1 taon na lang yan. Tuloy-tuloy nyo na. Sabi natin Joyce, sila wala sa office sa Makati. Sabi ni Papa, tuloy na lang daw din bahay. Magkano bahay ng monthly? 1 year na lang eh.
Okay, 1 year na lang. Magkano ba yan? 22.5 per month. Sabi niya, tawagan mo na si Papa, baka magbago pa isip. O, patawag ako. Ano mo sabi niyo po kay Joyce? Sabi ko, kunin niyo na yung pick-up. 1 taon na lang yan. 22.5. Kaya mo ba? Sabi ko sa father-in-law ko, kaya po. Yabang ko, no? Kaya po. Pero kumambyo ko, pero, hindi na po kami kakain. Sabi niya, at least may sasakyan. Naka-pick up na board. Pero, gutom. Sabi ng father-in-law ko, ganun ba? Sige. Bibigyan kita ng magandang deal. Hati tayo. 22.5 divided by 2. Ano? Mahina kayo sa mat. 11,250. Sabi ko sa inyo, ito po ang success at ito po ang provision ng Panginoon. Sabi niya, kalahati, kaya mo na. Yan, kaya mo na. Makapag-diet po kami. Medyo higpit lang ng konti na sintaron. At least matitipid pa namin madamit. Kasi from medium, large, bago pa kami ng small. Okay na, medyo okay na. Kaya na po yan pa. Sige, hati tayo. Sasagutin ko yung 12.5, kayo yung 10. Yan pa ang hati! Yan ang pantay na hati. 10, 12.5, divided by 2 yun. Buti na lang, hindi siya masyado magaling sa matik-matik ng time na yun. Kasi mas mahal pa eh. At least kahit paano natirang kami na magkano, may pan-Jollibee pa kami. Okay, di ba? At may pang-gasolina. Ano po sinasabi ko dito? Pinagmamalaki ko po ba yun? Hindi po. Sinasabi ko po sa inyo, wala naman po kami mai-invest sa sarili po namin. Ang tanging alam lang po namin, magpakatapat lang sa Panginoon. And last year, di ba? Hindi ko alam, ang asawa pala gusto niya mag-Japan. Pinag-pray pala niya sa heart niya mag-Japan kami. Last year, binigyan po kami ng pan-Japan. Wala po kami ginastos. Lahat po ng punta namin doon, meron pong nagbigay. Nagbigay pa ng pocket money. Kaya dahil sa pocket money na yun, nakapag-gutemba pa kami. Diba? Ano yung gutemba sa mga napagdaan? Alam niyo yun. Yun yung mga stores na po pwede yung bilan na mura at tax-free. Blessing. Yung po sinasabi dito, one of the benefits of the Lord sa pamilyang nagtatapat sa Panginoon is unwavering success na bigay ng Panginoon. Sino ayaw ng mga benefits na ito? Taas nga pong kamay. Kung ayaw, pagpipray ko po kayo. Lord, huwag niyo pong ibigay sa kanila. Gusto po nila maging unfaithful sa inyo, huwag niyo po silang bigyan ng success, stability, solidarity, at strength. Gusto niyo po ba doon? Sabi niyo ba? Sumama mga itsura niyo Pastor, gusto rin namin yan. Eto po, kung gusto niyo po yan, ituloy natin yung preaching. Amen? Tatlong bagay po na ibinibigay po sa ating pamantayan ng Panginoon. Ano po yun? Una, if you want those benefits, the main key is our commitment to the Lord. The main key to strength, solidarity, success, at stability ng family is commitment to the Lord. Ibig sabihin, faithfulness to the Lord, our Maker. Tatlong bagay po na po pwede po natin matutunan. Ano po yun? Una, tinuro po ni Moses at ipinasa po niya ito intentionally sa mga Hudyo at sa pamilya niya. First is anchor our family in the Word. Anchor in the Word. Deuteronomy chapter 6 verse 6, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Lahat ng pinag-uutos ng Panginoon sa 10 Commandments is sa puso ninyo. Anchor yourself in the Word of God. Anchor your family in the Word of God. Sa mga meron pa tayong mga seaman dito? Tama, seaman. Yan. Sumaba ka na po ba ng barko? Hindi ba? Pasampa ka lang. Kapag humihinto po ang barko sa may dagat, ano pong importanteng ibinababa? Ano po? Anchor. Ibig sabihin, angkla. Malaki po yun na korting pa ganon. Diba? Ibinababa po yun para kumapit po sa mga lupa o bato sa ilalim ng dagat para kahit umalon, hindi po mawawala ng direksyon yung barko o hindi po mawawala sa current location niya. Ibig sabihin, angkla.
Ibig sabihin, ganun din po tayo. Para hindi mawala sa direksyon yung pamilya natin. Okay? Kasi ang buhay na ito, sigurado, hindi araw-araw still waters. Ibig sabihin, may mga pagkakataon, magiging maalon ang buhay natin. At para hindi tayo mawindang at mawala sa tamang direksyon, kailangan nakaangkla tayo. At yung pagkakaangkla natin dapat, kahit ibawa mong angkla, kapag kayo kinakapitan sa ilalim niyan, mahina, mawawala pa rin sa direksyon yan. Kaya po sabi ng Panginoon, i-angkla mo o i-anchor mo ang sarili mo at ang pamilya mo at ang bawat prinsipyo na inaabay sa pamilya natin sa matibay na prinsipyo, at yan ay wala pong iba kundi ang salita ng Diyos. Dahil po ang salita ng Diyos, ang tibay nito ay from generations to generations. Alam niyo po ba, one of the greatest published books is the Bible? Alam niyo po ba, hindi pa tayo buhay, buhay na ang salita ng Diyos. Praise the Lord. At sa kapila po nito, ang dami pong naging mga attempts para po sunugin, i-eradicate o burahin ang salita ng Diyos sa lupang ito. But up to this very point in time, hindi po mabura-bura, hindi po maalis-alis ang salita ng Diyos. Ito po ay patunay kung gaano katibay ang salita ng Diyos. Amen. Kahit po pinagbabawal sa ibang bansa. Ngayon, dati ang Biblia bawal sa China. But because of business, ay sa pinakamatindi na nagpapublish ng Biblia ngayon, nasa China. Anchor our family in the Word of God. Bakit? The foundation of unwavering commitment at home begins in anchoring our family and our lives to God's Word. Let us dwell in the heart, o let the word of the Lord dwell in the heart, manahan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po sabi ng Bible, let us meditate in the word day and night. Basahin natin, unawain, isa puso, at i-apply natin ang salita ng Diyos umaga hanggang gabi. Maging po, main foundation po natin yun. Just like a tree planted sa isang lugar. Kapag ka po hindi malalim ang ugat ng punong iyan, pag tinamaan ng bagyo, tumba yan. Pero kapag ka po ang puno, malalim ang ugat at lumalawak ang ugat sa ilalim, ang mangyayari po dyan, it can withstand even the toughest storm na po pwedeng tumama sa kanya. Ganon din po sa atin, if we will be rooted in the Word of God, magiging malalim na malalim tayo sa prinsipyo na salita ng Diyos. Ang pamilya po natin, magiging malalim sa katuruan ng Panginoon. Kahit anumang bagyo na dumating sa pamilya po natin, hindi tayo kaya o bibigil basta-basta patutumbahin ng bagyong ito. Kahit may problema ka sa pananalapi, hindi ka kayang patumbahin. Hindi kayang patumbahin ng pamilya. Hindi kayang wasakin ng pamilya. Kahit may problema sa anak, hindi yung problema na mapapasira ng pamilya. Kahit may problema sa magulang, kahit may problema sa addiction, anumang addiction yan sa pamilya, whether substance addiction yan, or digital addiction, or whatever addiction it would be, hindi kayang patumbahin. Bakit? Malalim ka sa salita ng Diyos. Bakit po maraming pamilya ang bis na yayanig? Pagka dumating ang problema, kahit konting karamdaman, nayayanig yung pamilya, nawiwindang yung pamilya. Alam niyo po kung bakit hindi po malalim sa salita ng Diyos. Kasi wala pong problema na hindi po kaya bigyan ng solusyon ng Panginoon. With God, nothing is impossible. With men, everything or many things will be possible. But with God, wala pong imposible. You think of the many impossibilities you could imagine, but with God, wala po sa kanyang imposible. Even the toughest problem na po pwede mong isipin at po pwede pagdaan ng pamilya mo, hindi po problema sa Panginoon yan. Commit ourselves to daily reading of the Bible. Let us commit ourselves to daily meditation of God's Word. Pag-unawa, pag-apply sa buhay po natin. Anchor ourselves and our family in the Word of God. Kaya ako natutuwa po ako ngayong umagang ito as we finalize this message series. Hindi lamang po mga kapwa ko tatay na naririto. Hindi lang po mga nanay naririto. Kahit mga young people naririto. Even the next generation of this church are here. Kasi mahalaga po yun. Because at this early stage of your life, na ikaw ay bata, ikaw ay maintindihan mo na, i-anchor mo sarili mo sa salita ng Diyos. Sumunod po. Let us not only anchor our family in the Word of God,
God, but let us advocate to the family. Anong ibig sabihin ito? I-promote po natin yung katabatan sa Panginoon. I-communicate po natin yung katotohanan sa Panginoon. Deuteronomy chapter 6 verse 7, impress them on your children. Talk about them when you walk. Talk about them when you sit at home, and when you walk along the road, and when you lie down, and when you get up. Ituro mo, i-inculcate mo, i-introduce mo sa kanila, i-promote mo sa salita ng Diyos sa kanila. The greatest promoter of the Word of God would be the fathers and the mothers. Baka iba sa atin, ang dami binibigyan din, pambili ng load, pambili ng ganito, pambili ng magazine, bigyan nyo ng pambili ng Biblia. Iba, tinuturuan nyo, magbasa ng ganito, magbasa ng ganito, articles, turuan nyo sila magbasa ng salita ng Diyos. God's goal for us parents is for us to actively and intentionally teach and share His Word within our family. Be intentional in passing down the biblical principles and biblical verses. Just like a race, ang ginagawa po dyan, meron po isang race sa di ba, track and field, ang tawag dito ay relay, yung baton. Pag tumatakbo yan, may pinapasang baton. Di ba? Dapat po na tayo mga pamilya ganon. Yung salita ng Diyos, ipinapasa natin. Kung may ipamama naman po tayo sa mga anak natin, ipamana po natin yung salita ng Diyos. Totoo po, kung sakasakali po kukulang ng Panginoon ngayon, pag tingnan niyo po ang even account ko, wala po kami mapapamana sa Panginoon, ay sa mga anak ko at pamilya ko. Pero ang tanging maiiwanan ko lang sa kanila, yung salita po ng Diyos. One of the richest na po pwede ko ibigay sa anak ko at pamilya ko ay walang iba kundi prinsipyo ng Panginoon. Set aside family devotion time to discuss and apply God's truth. Tinuro, ito sinasabi ng Bible, pag-usapan natin, paano ba natin i-apply sa pamilya po natin? Paano ba natin i-apply ito? Paano ba natin gagawin sa pamilya? Paano ba pagtitibay nitong salita ng Diyos ang pamilya po natin? Advocate to our family. Communicate the truth. At panghuli, tapos na po ako. Apply in every setting. Di ba? Hindi ko nababasahin. Paulit-ulit sinasabi in Deuteronomy 6:7 eh. Ano pong ibig sabihin ito? Carry it everywhere. Kahit saan po tayo pumunta, sabihin at dalhin po natin. Hindi ba? Kahit nandito ka sa Pilipinas, kahit nasa bahay ka, nasa kwarto ka, bitbitin mo at i-apply mo ang salita ng Diyos. Ang tawag po dyan is commitment to the Word of God and apply it in every setting. Whether nagmamaneho ka, apply it. Whether you are at work, apply the Word of God. Whether you are at school, apply the Word of God. Kahit saan lupalog ka na doon, i-apply mo ang salita ng Diyos. Demonstrate faith at home. Demonstrate faith at work. Demonstrate faith at home, in our school, and even in our community. I-demonstrate natin yung faith. Magkaroon tayo ng magandang testimony. Just like a lighthouse. The purpose of a lighthouse, kaya po may nilagay na lighthouse, para po yung mga barko, hindi po sila mabunggo sa mga land masses. Pero kaya po ang mga ilaw, kahit brown out, meron pong spare battery para magliwanag, para constantly mag-shine ito. Bakit? Because this serves as a guide to the mga captain of the ship na nagpapatakbo ng barko, para hindi po sila mapahamak at hindi po sila maligaw. Ganun din po, yung salita po ng Diyos ay katulad ng ilaw ng lighthouse na huwag po nating papatayin ang sindi sa tahanan po natin. Pagningasin natin, pag-ilawin natin, i-apply, basahin, at isapuso natin ang anuman na sinasabi ng Panginoon. Constantly use the Word of God. Our commitment to God and our commitment to God's Word would be our guide wherever we go. In every decisions, in every actions, our guide should be the Word of God. If you are looking for someone na makakasama habang buhay, ang maging gabay mo ay salita ng Diyos. Kapag ka ikaw naghahanap ka ng trabaho, ang maging gabay mo, salita ng Diyos. Kapag ka ikaw mag-resign ka sa trabaho mo, ang maging gabay mo, salita ng Diyos. Kapag ka may problema ang tahanan, maging gabay natin, salita ng Diyos. Apply it in every setting. May problema, walang problema, nasa bakasyon, magandang sitwasyon, kahit nasaan ka man, every setting, everywhere we go, in every circumstance meron tayo, let us always use the Word of God.
sa buhay po natin. Live out our faith consistently and committedly through His words and our actions. And from this I will end. Tapusin ko po. A life of unwavering commitment to God is a life that inspires transformation in others. Ulitin ko po A life of unwavering commitment to God is a life that inspires transformation in others. Ano po sabi natin kanina? Commitment, okay, transforms our character. And our character transforms the next generation. Ganon din po dito. Kapag ka po tayo natuto na hindi po nayayanig yung commitment sa Panginoon, ang nangyayari po ito, it inspires our generations to come na magkaroon ng pagbabago. It inspires the people to experience Romans chapter 12 verse 1 to 2 na ma-experience sila yung pagbabago na hatid at kaloob ng Panginoon sa buhay natin. To us parents, what legacy of commitment are we leaving to our family and our children? Will our family see our footsteps being devoted to God or not devoted to God? Are we going to see them katulad ng kanina? Nung sinundan yung footstep ng kanyang tatay, nakita niya na nasa maling landas at nasa maling lugar ng tatay niya. When our children follow our footsteps, saan po kaya sila i-lead? Closer to God or away from the Lord? Closer to God's blessing or away from the blessing of the Lord? The legacy na dapat ibinibigay po natin is for us to anchor ourselves in the Word of God, in the Word of truth. Let's communicate the Word of truth sa kanila. Let's teach them the truth and the purpose of the Lord sa buhay ng pamilya. Let's teach our family not only to read the Word of God, not only to understand the Word of God, but to live it out in our lives. Isa puso, isa buhay, yung bawat commands ng Panginoon. At hindi lang ba sa isa-apply kailangan committed and consistent natin ina-apply sa buhay natin. Why? Because of the benefits ay binigay ng Panginoon. If we are anchored sa salita ng Diyos, if we are applying the Word of the Lord sa buhay po natin, ang ganda po ng pangako ng Panginoon sa pamilya. Strength, stability, solidarity, and success. Sino ang ayaw ng apat na S na yun sa pamilya? Everybody wants that. Me as a father, I want that for my family. Na hindi ako mangangamba, na anytime na kunin ako ng Panginoon, alam ko, solid ang pamilya ko, alam ko, stable ang pamilya ko, alam ko, they're living in harmony, solidarity, diba? They're successful and they will be successful. Why? Not because of me, but because of the Lord na nandun sa pamilya po namin. A life of unwavering commitment to God is a life that inspires transformation in the next generation. Sana po, ito pong pagtatapos ng message na ito ay nagbigay po ng hamon sa atin. Fathers who are here, you are looking and you are desiring that your wife will be faithful to you. Wives who are here, you are praying na huwag kayo magkaroon ng issue of infidelity and sabihin natin unfaithfulness. You can only achieve faithfulness if you and your husband is practicing faithfulness to God. Children, iba sa inyo, naliligaw po kayo ng landas. Iba sa inyo, nagkakamali-mali kayo ng mga desisyon sa buhay. At sasabihin nyo, bata pa po ako, talaga pong gano'n mga kabataan kayo, mapupusok. That's not an excuse. That is a miserable excuse na pwede din gamitin. Bakit? Why? Because prior to your creation, binigyan ka na ng gabay ng Panginoon eh. Ang dami ko rin ako nakita mga kabataan eh. Nagkakamali ng desisyon, yes. Pero dahil po babad sa salita ng Diyos, ang ginagawa, babalik at babalik pa rin sa Panginoon eh. Yung bang kahit ikaw nakakaisip at gumawa ng mali, alam mo, na Kristyano ka at mangungusap sa iyo ng Panginoon, kakausapin nila para itubig ka. A life committed to God inspires the transformation of the next generation. That is not what we want. We want strength at home. We want solidarity. We want stability. And we want success. Isa lang ang sabi ng Panginoon. Stay committed to God. Unwavering commitment. Ito yung maganda.
There will be times we will be unfaithful to God. But the most beautiful blessing of all is that God would remain committed and faithful to you. Sarap na naman. Maaaring tumatalikod ka sa Panginoon, pero Panginoon, kailanman hindi ka tatalikuran. Lapit kami ng tawad, nakikinig ang Panginoon. Tumatangis ka, may problema kayo sa tahanan, lapit ka sa Panginoon, hindi ka tatalikuran. Never would He forsake you. Many times we'll forsake God. Many times we turn our back from the Lord. Many times we'll be unfaithful to the Lord. But the Lord will never, ever be unfaithful to you. Kaya tayo mga mananampalataya, tayo mga Kristiyano, tayo mga tao, hindi ba nararapat din tumbasan natin yung katapatan ng Panginoon, ng katapatan din? Hindi ba mas tamang prinsipyo yun? Ang isang mabuting gawin o gawain, tinutungbasan ang dapat mabuting gawain. At yung katapatan, magandang tinutungbasan ang katapatan din. Bakit? Ang isang matapat, tinumbasan ang hindi katapatan. Sino nagmumukhang sira? Yung hindi naging matapat. Logical naman po yun, di ba? Pero marami po sa atin, pinakikita ng Panginoon kung gaano siya katapat sa atin. Bakit ang dali po sa atin hindi maging matapat sa Panginoon? After all the promises of strength, stability, solidarity, and success, bakit ang dali po sa atin tumalikod sa Panginoon? Bakit ang dali po sa atin makakalimutan ng Panginoon? Siguro po, maganda pong reminder itong pag-aralan po natin ngayong umagang ito para mayanig yung ating mga damdamin ng lalamig sa Panginoon o yung sumusuko tumatalikod sa Panginoon. Pastor, kaya naman ako lalamig kasi laki ng problema ng pamilya namin. Baka kaya malaki yung problema ng pamilya mo kasi nagsisimula ka na tumalikod sa Panginoon. Kasi malinaw pong pangako ng Panginoon eh. Malinaw pong pinakita ng Panginoon eh. Naging tapat ang Panginoon sa pangako niya sa mga Israelita. Hindi ko dinisenyo na kayo ay maging alipin sa mga taga-Ehipto. Ang pangako ko sa inyo, ma-experience o yung lupang pangako na para sa inyo na hindi nyo pinaghirapan. You will just claim it because I promised it for you and for your generations and the generations to come. Guess what? Hindi po lahat nakapasok sa promised land. Alam niyo po ba pumasok sa promised land ng mga Israelites? Ay yung mga anak nung mga magulang na lumabas na inilid ni Moses. Alam niyo po bakit? Kasi po yung mga magulang wala pong ginawa kundi magreklamo. Walang ginawa kundi tumalikod at maging unfaithful sa Panginoon. They didn't remain committed and faithful to the Lord. Buti na lang, mayroong Joshua who is faithful na nagsabi, and as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya po na-absorb ng mga sunod na henerasyon. Kaya po masakit ang totohanan. The older generation of the Israelites who came out of the bondage of the Egyptian, out of slavery, hindi po nila na-experience. Natanaw nila ang ganda. Ang lalaki ng mga prutas. The land was so rich, mabubuhay ka. Ito gusto namin, but they never grasped and experienced the blessing of the Lord because they were unfaithful to God. But praise be to the Lord because of God's grace. The generation na after nila, na natutong magtapat muli sa Panginoon, sila yung naka-experience ng pangako ng Panginoon. Parents, huwag tayo yung tipong taga-tanaw lang ng blessing. Ganda ng blessing, oh. Maganda tayong mga magulang ang nagdadala at naghahatid sa pamilya natin dun sa lupang pangako ng Panginoon sa pamilya natin. Ang sarap po kaya noon, hindi mo ba? Upright. Being upright at home means unwavering commitment. Unwavering commitment to God leads us to unwavering commitment to our family. If you want an unwavering commitment of the fathers should have an unwavering commitment to God. If you want mothers who have unwavering commitment to their family and husbands, the wife should have an unwavering commitment and faithfulness to God. Children,
Kung ayaw niyong maligaw ng landas, di ba? Huwag kayong tumingin sa ganda na ino-offer ng mundo. Ang tingin nyo, yung offer ng Panginoon sa inyo. Dahil wala nang gaganda pa sa maaaring i-offer ng Panginoon sa buhay mo. Tumayo po tayo lahat, manalangin po tayo. So we pray. Panginoon namin dakilang Diyos, maraming po salamat sa umagang itong kaloob niyo, Panginoon. Thank you, Lord God, through the testimony of Moses and the Israelites. Yung hamon, Panginoon, yung mga call sa amin, Panginoon, to be wholeheartedly devoted to you, to be wholeheartedly, Panginoon, demonstrating the word of truth in our family. For us parents to be, to have a wholehearted, Panginoon, a mode of discipling our children closer and closer to you, Lord God. May that call, Panginoon, of Moses resonates in our hearts and in our ears, dakilang Diyos. Na maaalala namin ito sa pandinig po namin at sa puso namin, mailagay namin, Panginoon, at maipaalala sa amin ang paulit-ulit, Panginoon, ito. That we are supposed to be wholeheartedly devoted to our God, and that is you. That we would be devoted, Panginoon, in demonstrating the word of truth, in teaching and in intention teaching our family the word of truth, and discipling them closer and closer to you. Bakit po, Panginoon? Wala po sino man sa amin ang ayaw ng stability. Wala po sa amin ang ayaw, Panginoon, strength sa family. Wala po sa amin, Panginoon, ang ayaw, Panginoon, ng stability and solidarity. At lalo tingin tayo ng ayaw ng success. Everybody wants those. But Lord, thank you, Panginoon. You've taught us to anchor ourselves to the Word of God. Not only to anchor ourselves to the Word of God, Panginoon, but apply it in our lives. Impress them in the hearts of our children. I-apply po namin ito, Panginoon. Thank you, Lord God, for allowing us to understand the significance of commitment to you. We as fathers, mothers, and children, we will never be able to be committed to our families if we will not practice commitment and faithfulness to you, O God. Lord, may the word of truth ngayong umagang ito be impressed in our hearts. Katulad, Panginoon, ni Moses, Shema, na hindi lang po, Panginoon, kami nag-listen, but kami, Panginoon, paid attention, Panginoon, to every details of the message na binigay mo sa amin ngayon, Panginoon. Na wala po sana kaming na-miss out doon. Kasi bawat himay-may ng iyong prinsipyo, mahalaga po sa ikatitibay, ikakasolid, ikakastable, at yung success ng pamilya po namin. Lord, guide us, O Lord. Strengthen us, Lord, to be faithful to you and allow us to remain faithful to you, Lord God. And again, we give you back all the praise and all the glory. And all God's children say, Amen. Sana po, na-bless tayo. Sana po, nahamon tayo sa salita ng Diyos. Ayun.